So, hindi mahirap sundin to kung meron kayong goal para magkaroon kayo ng fighting chance na makakuha at makabili ng property dito sa Canada. Hello guys! Magandang araw! Dito ulit tayo sa Buhay Canada. So ngayon nandito ako sa bahay mag-isa kasi si Weng at saka yung mga bata pumasok sa work. Si Weng tapos yung mga bata pumasok din sa school. So naisip ko magbigay ng mga tips kung paano makaipon agad ng pan-down payment at nang sa gayon ay makabili tayo ng bahay dito sa Canada. Before we start, please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, like this video, drop a comment na rin po kasi nakakatulong yung mga comments nyo para i-promote ni YouTube yung video na to, and share this with your friends kung may time kayo. So brief background lang, kami ay dumating dito sa Vancouver, Canada noong taon 2016, and by year 2020, kami ay nakabili na ng property. Although since alam naman natin na dito sa Vancouver, sobrang mamahal ng mga properties like yung mga single family homes na umaabot na ng almost 1 million at saka ng mga townhouses na nasa right now, nasa 800 pataas na yung mga townhouses. Ang na-afford lang namin is yung pinakamurang property na pwedeng bilhin dito sa Vancouver, which is a condo apartment. So itong condo apartment na nakuha namin noong 2020 is a 2-bedroom condo apartment sa ground floor. So masasabi ko na may experience kami kung paano kami nakaipon ng pan-down payment, nakapag-apply ng mortgage, at finally, nakakuha ng bahay dito sa Canada. So ito yung mga tips ko guys. Ang unang tip ko is set a goal. Like, ano yung timeline nyo na gusto nyo makakuha ng bahay dito sa Canada? Kasi pag may goal kayo, may focus kayo, nandun lahat ng attention nyo eh. Kami, nung pagdating namin dito sa Canada, ang sabi ko kay Weng, dapat within 5 years makakuha tayo ng bahay. Kasi mahirap ang nagre-renta lang. Ang benefit kasi na may bahay sa walang bahay is pag wala kang bahay at nangungupahan ka lang, you are at the mercy of your landlord. Pag nagtaas sila ng presyo, wala kang magagawa. Tapos napakarami pang bawal. Pero kung sarili mo na yung bahay mo, walang magbabawal sa'yo kung anong dapat gawin. And then at the same time, hindi every year nagtataas ng presyo yung landlord mo kasi may sarili kang mortgage na binabayaran. Hindi siya nakabase sa kung ano lang yung gusto ng landlord mo. Kasi wala kang landlord eh. Ikaw ang may-ari ng bahay mo. So, set a goal. Ang ginagawa kasi ng ibang mga kababayan natin, pagdating dito sa Canada, wala silang goal. Kaya ang nangyayari, after 5 years, after 10 years, nangungupahan pa rin sila. Hindi na sila makabili ng bahay. Kasi hindi sila nag-set ng goal. Hanggang sa nagtaasan na yung mga presyo ng mga bahay, hindi na kaya ng sahod nila or hindi na nila kaya makaipon. So meron tayong babalitaan dito na sobrang tagal na sa Canada, tapos nagsisisi sila na sana noon pa daw bumili sila nung mababa pa yung mga property. So nung nag-property boom, nung nagtaasan yung mga property, hindi na sila nakabili ng bahay. So yun ang unang tip ko, set a goal. Pangalawang tip ko is mag-apply kayo ng credit card. Kasi importante ang credit card para magkaroon kayo ng tinatawag na credit history. Kasi tinitingnan ng bangko kung ano yung credit history mo. Kung on time ka bang magbayad, kung good payer ka ba, yung hindi ka nababaon sa utang, yung hindi ka nagbabayad ng partial lang. Kasi kung wala kang credit history, more likely, de-deny ka ng bangko pag nag-apply ka ng mortgage sa kanila. So, tip number 2, kumuha kayo ng credit card para magkaroon kayo ng credit history at bayaran nyo on time yung mga credit nyo. Yung mga credit nyo monthly. Full ha? Full yung babayaran yan para maganda yung credit history nyo. Huwag kayong magbabayad ng partial lang. Yun. So, tip number 3, huwag kayong kukuha ng bagong kotse. Kasi pag kumuha kayo ng bagong kotse na hindi naman necessity para sa inyo, nagdadagdag kayo ng monthly expenses sa credit history nyo at masisilip ito ng bangko.
pag nakita ng bangko na may binabayaran kayong monthly car at nakita ng bangko na hindi na kaya ng sahod nyo para magbayad ng mortgage para sa bahay, hindi ma-approve ang application nyo ng house mortgage. So, wag kayong kukuha ng bagong kotse kung hindi naman kailangan. At lalong-lalo na kung mabigat sa budget nyo. Try nyo muna mag-commute. So, yun ang tip number 3 ko. Tip number 4. Kumuha lang ng life insurance na term rider. Kung pupunta kayo dito sa Canada or kung nandito na kayo sa Canada, sigurado maraming nag-advise sa inyo na kumuha ng life insurance or maraming mga insurance agent ang lumapit sa inyo para i-offer sa kanila yung mga life insurance packages nila. Which is tama naman. Hindi ko dinedeny yun. Napaka-importante ng life insurance dito sa Canada kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo kinabukasan. So, kailangan meron kang life insurance para kung sakaling may mangyari sa iyo, knock on wood, meron kang iiwan para sa pamilya mo at hindi sila mamomroblema kung paano sila mabubuhay dahil nawala yung bread and butter sa family. So, importante yung kumuha kayo ng life insurance. Pero, ang mali ng ibang mga kababayan natin, ang kinukuha nilang life insurance is yung permanent agad. Kasi ang kaibahan ng permanent life insurance sa term rider life insurance is mas mahal ang monthly premium sa life insurance na permanent kaysa sa term rider na insurance. So kung ang binabayaran nyo monthly is permanent at mas malaki yung monthly nyo, nawawala agad yung opportunity nyo na makapag-save ng down payment para sa mortgage. Kasi majority ng sahod nyo sa halip na may tatabi nyo for mortgage na pupunta lang sa permanent life insurance. So ang advice ko sa inyo, kumuha muna kayo ng term rider kasi mas mura yon at kadalasan mas malaki yung beneficial amount nun. Kung gusto nyo kumuha ng permanent life insurance, pag may bahay na kayo. So, ang goal kasi natin is i-minimize as much as possible yung mga monthly expenses nyo para pag sinilip ng bangko yung mga expenses nyo, makikita nila na may sapat kayong perang nakalaan para sa monthly mortgage nyo. So, yun ang aking tip number 4. Huwag muna kayong kumuha ng permanent life insurance. Kumuha muna kayo ng term rider life insurance. Ngayon, ang aking tip number 5. Is magtipid sa mga expenses ninyo para makapag-save kayo ng cash. Importante kasi na masisilip ng bangko na meron kayong pan-down payment kung mag-a-apply kayo ng mortgage. And usually, ang down payment dito is 5% ng total na gastos ng bahay na bibili nyo. So, kung maipapakita nyo sa bangko na meron kayong pan-down payment, mas malaki ang chance na ma-approve kayo ng mortgage. So, yun ang aking tip number 5. Magtipid sa mga expenses. Tip number 6, katulad lang yung tip number 5, mag-rent kayo ng mura. Kasi napansin ko na maraming mga kababayan natin dito na pagdating sa Canada, mas gusto nila na mag-rent na parang komportable sila. Like gusto nila maluwang yung space, maraming bedroom, ayaw muna nila magtipid. So ang nangyayari doon is nawawala yung opportunity na makapag-save kayo ng down payment at napupunta lang doon sa monthly rent nyo. Halimbawa, may mga tao dito na kaya naman nilang mag-rent ng 1 bedroom. For example, family of 3 kayo, tapos yung anak nyo is baby pa lang. Kaya nyo namang mag-rent ng 1 bedroom apartment or basement. Pero ang ginagawa ng iba, nagre-rent sila ng 2 bedrooms. Minsan nasa $500 and above yung difference ng iisang room na yon. So sa halip na yung $500 na yon, na itatabi nyo na para sa down payment nyo, napupunta lang sa pagbabayad ng rent na hindi naman necessary. So yun ang aking tip number 6. Mag-rent na mas murang lugar para makapag-save ng cash. Para naman sa aking tip number 7, kumuha kayo ng RRSP o yung tinatawag na Registered Retirement Saving Plan dito sa Canada. So magtataka kayo bakit sinuggest ko na kumuha kayo ng RRSP. Marami kasi mga kababayan natin na hindi kumukuha ng RRSP pag gusto nilang makabili ng bahay. Kasi ang iniisip nila, mawawala yung funding na maaaring mapunta sa
pag-iipon ng down payment at mapupunta lang sa RRSP. Mali yung ganung mentality mga kababayan. Ang purpose ng RRSP kasi is twofolds. Ang RRSP kasi ginagamit yan pag matanda ka na at magre-retiro ka na para may makuha kang monthly pension plan. Pero may isa pang benefit ang RRSP dito. Dito kasi sa Canada, pag naglaan ka ng pera sa RRSP, hindi mo siya pwedeng withdrawin. Pag winidraw mo yan, matataksan ka. Ang kagandahan kasi ng RRSP is pag nakapagpasok ka ng amount sa RRSP, a certain portion nun ibabalik sa iyo ng government as tax refund. Ngayon, yung binalik sa iyo ng government as tax refund, pwede mo siyang ipasok ulit sa RRSP. Tapos yung nasa mismong RRSP mo, pag gusto mo nang bumili ng bahay, pwede mo siyang i-withdraw pandagdag sa pang down payment mo na hindi itatax ng government. So parang you're hitting two birds with one stone. Nagpasok ka sa RRSP mo para makaipon ka ng pan-down payment, tapos yung refund na binalik ng government sa'yo dahil dun sa RRSP pinasok mo, magagamit mo rin yon pandagdag dun sa down payment. So yun ang tip number 7 ko, kumuha kayo ng RRSP. And then, ang tip number 8 ko naman is kumuha kayo ng accountant. Magaling na accountant. Kung Pilipino, okay din. Kung hindi Pilipino, okay lang din. Pero mas maganda kung Pilipino para mas madaling kausap. Kasi ang purpose ng magaling na accountant is pagka-taxation time, tatawagan mo yung accountant mo, tapos ipapakompute mo yung tax mo. Tapos itanong mo sa accountant mo na kung ganitong amount ba ang ipapasok ko sa RRSP ko, magkano ang tax refund na matatanggap ko. So, i-compute ang accountant yon at sasabihin niya sa'yo. So, yun nga, parang sa tip number 7 ko, mas mapapalaki yung pan-down payment mo kasi nga, yung nasa RRSP mo, magagamit mo yun as pan-down payment at yung tax refund na binigay sa'yo ng government, magagamit mo rin yun as pang-down payment. At ang kagandahan din ng may sarili kang accountant is mas malaki ang possibility na malaki yung amount na makukuha mo as tax refund. Kasi sinubukan ko mag-file ng tax na ako lang mag-isa. At ang bumabalik na refund sa akin by computation is nasa 500 lang. So sabi ko, parang hindi worth it na makakatipid ako na hindi ako magbabayad ng accountant. Pero mas maliit naman yung matatanggap kong tax refund. So ang ginawa ko, kinontak ko pa rin yung yung accountant namin. So sa kanya ko pinapakompute yung yung tax ko. So magbayad man ako sa kanya ng kanyang fee na $120 sa amin dalawa ni Weng. Kung may mata-tax refund naman ako na 2,000, 3,000 US dollars, na 2,000, 3,000 Canadian dollars, edi mas malaking bagay yun. Kesa kung sa sarili ko, ako lang yung magpa-file ng tax, mas maliit lang yung makakukuha ko. Yes, nakatipid ako, pero mas maliit yung nakuha ko. So, mas maganda yung magbayad na ako ng accountant, pero mas malaki yung makukuha ko para pandagdag sa down payment. Tapos tip number 9, pag nagawa mo na yung tips 1 to 8, mag-apply na kayo ng mortgage sa bangko. So pag nag-apply kayo ng mortgage sa bangko, i-check ng bangko kung kaya nyo bang kumuha ng bahay. Kung kaya ba ng expenses nyo na mag-segregate ng fund pambayad ng monthly mortgage. So kung sinunod yung tips ko ng 1 to 8, more likely ma-approve yung mortgage nyo ng bangko, magkakaroon kayo ng opportunity para makabili ng bahay. And then yung pinaka-last tip ko is pray to God to give you an opportunity. Ito yung napaka-importante. Kasi kahit nasaan ka man, whether you are in New Brunswick, in Toronto, in Calgary, Alberta, or here in British Columbia, God will give you an opportunity to buy a property. Kami nasa British Columbia kami, where napakataas ng mga properties, pero binigyan kami ng pagkakataon ni Lord na makakuha ng property. At binigay niya yung pagkakataon na to nung nagka-pandemic. So kasi nagka-pandemic, nagbagsakan lahat ng prices ng mga houses kasi walang gusto magbenta, takot yung mga tao na mawalan ng pera. Luckily, nung nagka-pandemic noon, meron kaming na-save para sa down payment.
na-approve na ng bangko yung mortgage namin, although hindi kalakihan ng amount. And nung nagka-pandemic, nagbagsakan yung mga presyo, nagkaroon kami ng opportunity na makabili ng property. Yung property na nabili namin to, hindi namin mabibili ngayon to. Doon sa mortgage na binigay ng bangko. Kasi ngayon, nagbalikan na sa normal prices yung mga property at sobrang taas na. So, nung binigyan kami ni Lord ng opportunity na makabili ng property, ginrab agad namin yun. So, ask for God to give you an opportunity to buy a house, and when that opportunity comes, grab it. So, yun guys, I hope nagkaroon kayo ng idea, or I hope nakatulong itong mga tips na binigay ko sa inyo para magkaroon kayo ng fighting chance na makakuha at makabili ng property dito sa Canada. So, hindi mahirap sundin itong mga tips na ito kung meron kayong discipline. So, ano yung tips? Number 1, set a goal. Kung ilang years into the future ang plano nyo para makakuha kayo ng bahay. Number 2, mag-apply ng credit card para magkaroon ng credit history. Number 3, huwag kumuha ng bagong kotse kung di naman kailangan. Number 4, kumuha lang ng term rider life insurance, wag yung permanent. Number 5 at number 6, magtipid sa mga expenses at kumuha ng mas murang renta para makapag-save ng cash. Number 7, kumuha kayo ng RRSP. Number 8, kumuha kayo ng accountant na magko-compute ng tax nyo pag magpa-file kayo ng tax. Number 9, mag-apply ng mortgage. And number 10, pray for God to give you an opportunity. So there you go guys. I hope may natutunan kayo dito sa mga simpleng tips na na-share ko sa inyo. So if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel. Like this video, drop a comment po kasi nakakatulong yung comment nyo para i-promote ng YouTube yung video natin. And share this video na rin with your friends na nandito sa Canada or kung nasa Pilipinas man at nagpaplanong pumunta dito sa Canada. So, until then, see you again. Bye!